Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Magpasalamat tayo kay Jesus, pagkat siya'y mabuti at tapat. Siya noon, ngayon at magpakailanman, di siya nagbabago, kailan pa man. Pag-ibig mo, Jesus, aking nadarama, taglay sa tuwina, gabay araw-araw, kaya't ang puso kong ito'y nagpupuri sa'yo. Wala nang ibang masambito. Pag-ibig ni Yahweh ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan, katapatan mo'y laging sasambitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Si Jesus ang ating kalakasan. Si Jesus ang batong di matitinag, matibay na moo ng tanging tanggulan, ang sa atin ay nag-iingat. Umawit tayo sa Panginoon, magalang tayo sa ating kaligtasan, magpasalamat sa dakilang lumikha. Mahal ka ni Jesus, mahal ako ni Jesus, mahal tayong lahat ni Jesus.
Good morning, Jesus. Yan. Morning, Jesus. Napakasaya ng introduction natin, ano? Salamat sa Panginoon sa mga manggagawang mahusay sumayaw. Sige, tayo po ay manalangin. Tabag natin si Pastor Fred para sa ating opening prayer. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Lord, salamat po. Binigyan mo kami ng pagkakataong makapanalangin at ipagpasalamat ang lahat ng nangyayari sa aming buhay sapagkat ito'y ikabubuti naming lahat. Lord, tinataas ko sa iyo ang araw na ito, pati ang mga salitang madidinig namin through the power of the Holy Spirit, anoint these words to be fully understood by all those who are listening. Speak to us, Lord. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Sige. Binabati po muna namin ang aming lahat ng kapatiran sa Comfy, North, East, West, and South. At lalong-lalo na sa mga nasa ibang bansa. Lahat po kayo, alam namin na yung mga hindi man live na makakasama, yung mga sasama sa mga replay, binabati po namin kayo na magandang umaga, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi. Saan man kayo naroon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Hindi ko nababanggitin yung mga nasa abroad dahil baka may maiwan pa ako, pero lahat kayong mga nasa ibang bansa na sumasama sa atin. Purihin ng Panginoon. Gusto namin simulan yung ating pag-aaral ngayong umaga sa pamamagitan ng isang awitin. Itong awitin na ito ay, kung tutusin, dapat maging awitin natin lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Itong hangarin natin na maihayag ang salita ng Diyos. Sister Sally, samahan niyo kami. Move on, let's go, let's grow together in the service of our God. Move on, let's go, let's grow together in the service of our God. Forward we go, winning more souls to the kingdom of our God. The harvest is plenty, but the workers are few. Whom shall I send? I am counting on you. Move on, let's go, let's grow together in the service of our God. Move on, let's go, let's grow together in the service of our God. Purihin ng Panginoon. Yan po ang ating nagiging adhikain bilang mga tagasunod ni Kristo. Hindi lang kaming mga manggagawa, mga kapatid, kahit tayo, lahat ng mga na sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Lahat tayo ay manggagawa, hindi ba? Iba-iba nga lang ang degree. Lahat ng mga nasa kanya-kanyang mga bahay na nakikinig ngayon, itong ating adhikain na lahat ng tao ay makarinig ng mabuting balita at magkaroon ng kaligtasan. Dahil nung una pa man, bawat isa sa atin ay minahal at pinili na ng Diyos. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos,
kamangha-mangha, kadakilaan mo'y aming ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil ang ating magiging topic ngayon ay ang mga taong pinili at minahal ng Panginoon nung una pa man, katulad ng ginawa niya sa atin, sa bawat isa sa atin. Sige, basahin muna natin ulit yung ating teksto, yung ating pinag-aaralan na magmula po sa Ephesians 4:11, magmula 13. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of peace, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith, in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Pastor Fred, paki-pray. Sige, Lord, tinataas namin sa iyo ang mga salitang aming nadinig, Panginoon. Hingahan mo ng buhay upang aming maipamuhay ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, bago po kami magpatuloy, basahin muna natin ang ating word for the week. Ito po ay matatagpuan sa Proverbs 10:22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Sa Tagalog, ang pagpapala ng Panginoon ay walang kasamang kabalisahan. Yan. Kaya kapag tayo binless ni Lord, tandaan natin, hindi yan mananakaw ng kaaway kapag talagang galing sa Panginoon, dahil yan ay walang kasamang kabalisahan. Purihin ng Panginoon. Ngayon, itong ating pag-aaral ay, sabi nga ganon, ito yung fivefold ministry na tinuturing natin ng mga church leader o servant leaders. No? We have the prophets, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Ito po yung mga ina-appoint ng Panginoon, maaring bawat isa sa atin. Ito po, as a body of Christ, makikita po natin itong fivefold ministry na to. At may mga tao na tinawag sa bawat isang office na ito. Mag-review tayo ng konti kasi last week we tackled nung first week po namin, last October 12, nagbigay po tayo ng introduction kung how servant leaders were trained. Si Pastor Fred po ay nagbigay ng acronym ng doon sa na yon, sincerity in doing something. We should be early bird or early riser. As part of the training, must be nurtured to be cultivated, yung mga disciples. And yun nga yung sa being disciple, which needs training, which is relational, experimental, and formal training. Sa pagtitrain nato, we have the manual, which is the Bible, which should be read to be wise, believed to be safe, and practiced to be right. Yan po yung first week natin. Yun po ang itinakal natin na sa pag-train po ng mga disciple, na katulad po ng pinag-aralan natin sa mga 12 disciples and the 72, they were being sent, and after that, not necessarily master na nila yung kanilang gawain, kundi when they return, they are being debriefed. Ibig sabihin, nire-review. So yun po ang napag-aralan natin ng first week. Last week, binigay po natin ang panibagong acronym, which is yung sa servant leader, yung letter E na ngayon ay di-discuss ni Pastor Fred, enthusiasm, encouraging, and equipping yung servant. Letter N, yung susunod natin next week, not in it to win it. Not in it. Hindi mo kinakailang sumali para ikaw ay manalo. At yung letter D is difference maker. Yun po yung mga susunod nating mga topic. Panahon na panahon para sa isang linggo yun. Amen. Eleksyon. Yes. Last week po, naging na-topic natin doon sa letter S, servant leader, ay naging topic natin si Peter. Kung paano si Peter tinawag, kung paano siya itinrain ni Lord, at ano ba yung paano siya sabi nga gano'n, walang perfect leader, mga kapatid. Katulad ng ginawa na, kung ano ang sinapit kung ano naranasan ni Peter, siya ay naging servant leader o naging leader na hindi madali. Direct na nare-rebuke siya ni Lord, direct na yung kanyang on-the-job training, nakita niya lahat ng mga
ng mga miracles ni Lord, and yet makikita mo kung paano siya maging, yung kanyang mga, yung mga sinasabi niya na madalas doon siya doon siya na bumabagsak yung mga sinasabi niya. Pero meron siyang isang sinabi, yung itanong sa kanya ng Panginoon, "How about you? Who do you think I am?" So nung sagutin ni Peter yon, doon siya nagkaroon ng talagang appointment as binigay sa kanya ang key to the kingdom of God. Kaya yung siya ay ang pinalitan ng kanyang pangalan, ng Pedro, ng Rock. So siya ngayon ang Rock Foundation of the Church. So during the time, and these processes that had been undergone by the servant leaders were done on the early apostles. At yung acronym na natin ngayon, yung Peter's appointment as servant leader in Matthew 16 came when he was given the revelation of who Jesus was. So, doon po natin nakita rin na yung relational training, doon kay Peter kasi, ultimong biyanan niya, kilala ni Lord Hindi ba? Pinagaling nga yung biyanan niya sa kanyang sakit. Doon sa kanyang experiential training, he experienced and witnessed almost all the miracles, lalong-lalo na doon sa transfiguration. Nakita niya kung paano talaga si Lord ay anak ng Diyos, nakita na kasama si Moses at saka si Isaiah. Pag tinignan mo yon, kung ikaw ang ma-experience mo yon, imposibleng hindi ka maniwala na si Lord ay Diyos, di ba? Imagine mo, for you to be witnessing those kinds of miracles, para ikaw ay isang disciple na tinitrain ng Panginoon, ibinigay sa kanya lahat ng experience na to para yung kanyang faith lalong lumago. At yung kanyang formal training, yung 3-time denial ni Jesus, denial of Jesus, gave him the opportunity to realize the great task ahead of him when he was reinstated by Jesus 3 times also. So doon namin na ipaliwanag kung ano yung, bakit 3 beses siyang, yung sa 3 beses na yon, doon sa reflection nga nung kay Pastor Fed, ang unang tanong nga ni Jesus is, do you agape me? O yung, do you give me the love that, the highest love, the highest form of love that you can give. Pero ang sagot palagi ni Peter is phileo love, which is brotherly love. Dahil kilala niya ang sarili niya, hindi niya kaya pa na isagot kay Lord na siya ay magbibigay ng agape love. Pero ultimately, on the last days of Peter, alam naman natin na naging agape love yun dahil yung buhay niya ay ibinigay niya para sa paglilingkod sa Panginoon. So, ngayong araw naman nato, hindi namin na-tackle yung napaka-opposite ni Peter at ni Paul. Kung si Peter ay tinawag na as an ordinary man, as an uneducated man, mere fisherman, and yet he was trained on the job training, personally experienced and met the Lord personally, napaka-opposite po ang pagkakatawag kay Paul. Si Paul naman, after the resurrection na. And before Paul was called, he was already educated, he was famous and maybe rich, maaring kasi nga siya ay Pariseo, as yung kanyang qualification ay naka-enumerate dun sa Philippians 3. Alam naman natin na si Paul ay isang Pariseo na well-versed about the laws of God. Kaya siya po ay trained. Pero tingnan niyo po kung paano naman siya tinawag. Hindi katulad ni Peter na tinawag siya personally, halika, come and follow me. Kay Paul naman po, his encounter with the Lord at Damascus is quite different. Bakit kinailangan siyang mabulag muna? Kasi sa isang taong mayabang po at isang taong very kompleto, kumbaga, sasabihin mo kompleto sa buhay. Not unless na maka-experience ka ng something that you cannot buy or you cannot pay with your own money, with your wealth. Ito po ang nagiging dahilan para talagang totoong lumapit ka sa Panginoon. We can relate this. Kasi kung hindi ka nagdaan sa mga masasama mong nakaraan, palagay mo kaya lalapit ka sa Panginoon? So, yung mga nakaraan natin, sabi nga ganon, there are times that the Lord called us in a very weird situation.
Pero pag tinignan mo, there are all part of the plan of God in our calling. Kaya katulad ng ginawa niya kay Paul. His encounter and experience as servant leader was a total opposite with that of Peter's experience. Paul did not have a chance to personally experience Christ in person, unlike Peter. And while Peter was an ordinary and educated. Pero si Paul nga in Philippians 3:5-6, he is an Israelite by birth and the tribe of Benjamin, a pure-blooded Hebrew but a Roman citizen, a Pharisee and well-versed with Jewish laws, and so zealous in performing his task persecuting the early Christian. Yung kanyang Damascus experience, which is recorded in Acts 9, yung inulit niya yun sa Acts 22 na nagpatotoo siya na kung paano siya tinawag ni Lord. At doon sa Acts 22, sinabi niya talaga doon na ako ay witness nung batuhin o pinatay sa pagbato si Stephen. He was a witness. Siya nga ang may hawak-hawak pa ng cloak nung mga bumato kay Stephen. Pero ang napakaganda, without the prayer of Stephen, we will not have Paul. Di ba? We will not have this great man in the Bible. Sa Acts 9:15-16, ang maganda doon, the calling of Paul was immediately accompanied by the mission that he received through the prophet Ananias. Kasi yung calling niya, sabing gano'n niya, his encounter with Jesus on the road to Damascus in Acts 9:3-6 was so great that he never forgot this experience and made it his firm stand on the calling that he had with Jesus. In this incident too, he was given the appointment as servant leader through the prophet Ananias. Sabi kay Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." I will show him how much he must suffer for my name. So yung ating letter E ngayon is unang-una equipping, which is already na-equip si Paul before na siya ay tinawag, well-versed na siya. Encouraging, alam niyo po ba na doon sa kanyang calling, nung siya ay magsimula, siya po ay hindi agad tinanggap ng mga disciples. But without Barnabas, whose name means encourager, na siyang nagdala sa kanya, nag-introduce sa mga apostles, siya po ay hindi tatanggapin. At nagpaliwanag si Barnabas, itong tao na to, kung ano yung ginagawa niya, dating persecutor, ngayon nagpipreach about the good news, about Jesus Christ, hindi siya tatanggapin ng mga apostles. And another one is enthusiasm, kung paano siyang nagpatuloy, kung paano siyang, yung kanyang great 3 IMs in Acts Romans 1:14-16. Sabi niya yun doon sa 3 IM niya. I am so obligated to preach the gospel. I am so eager to preach the gospel. And I am not ashamed to preach the gospel. So yung 3 IM na yon, that is the enthusiasm. So I will already give the baton to Pastor Fred para i-discuss itong topic natin sa mga servant leader. They really need to be encouraged. They need to have that enthusiasm to serve the Lord. Kaya tawagin na natin si Pastor Fred para sa kanyang topic, which is letter E, enthusiasm. Okay. Doon sa Romans 1, verses 14-16, may pananagutan ako. Pangalawa, hindi ko ikinahihiya. I am obligated. At hindi ko ikinahihiya talaga yan ng pagpe-preach ng word. At ito yung kanyang enthusiastic na tao upang sa kabila ng lahat, maipagpatuloy yung kanyang mission na tinawag siya ng Diyos upang ipahayag ang magandang balita sa mga hintil. Ngayon, bago ko po simulan, doon sa Matthew 4:19, Jesus said to them, "Follow me, and you will be fishers of men." Meron po doon sa isang aklat, ang title po na aklat na ito,
follow the leader. Meron pa isang kwento roon na ganito ang nilalaman. Following Jesus. One of his daughters, a college application, a father was asked to list her leadership characteristic. Marami pong anak tong lalaki ito. Gusto noong tatay, makapag-train. Upang sa ganon, maayos yung kanyang leadership character. Isinulat po niya doon sa application ng kanyang anak. He wrote, "She has no leadership characteristic that I knew. But she is a first-rate follower." Wala po siyang katangian na kahit ano to be a leader. Pero meron siyang katangian na isa. He is a good follower. Upon reviewing of her application, the president of that college, yung presidente ng college na yon, called the father personally to accept his daughter as a student tungkol doon sa leadership characteristic. The president said, of the 1,000 applicants, only 100 was chosen. Pero yung inyong anak, ang gustong-gusto ko. Kasi ang diferensya, the difference between all those 1,000 and all those 100 applicants that meron siyang isang katangian. At ang katangian pong ito, she is a good follower. Your daughter is the only one who was not born a leader. Nag-isa siya na walang katangian sa leadership training. Pero ang kanyang katangian, she is a good follower. Perhaps most people will prepare to be a leader. Maraming tao ang gusto sila ang leader. But Jesus says to the Christians, we must be a follower first. Following Jesus, we will become strong, dynamic, enthusiastic Christians who live for Him 7 days a week, 24/7 a day. Hindi siya hinihiwalayan at hindi siya humihiwalay doon sa kanyang mentor. As followers who is with the Lord 7 days a week, 24/7 a day. Our words are not just academic discussion. Yung our word is not just an academic discussion. Alam po ninyo, nag-aral tayo. Kaya pag may exam, alam natin. Pero hindi natin na ipamumuhay. Pangalawa, the recitation of truth must not, yung truth na inire-recite natin, the truth will set you free, di ba? Not related to everyday life experience. Yung truth na sinasabi natin, na pinag-aaralan, is not related doon sa daily life experience ng mga nakikinig.
Kaya itong mga bagay na ito, lalo yung enthusiasm, mabigat po ito. At ang salita pong enthusiasm, mga kapatid, ito po ang nilalaman. Ito po Teo, Enteo. So a man must be energized and inspired by God. Energized, inspired by God. Tulad ng salita ng Diyos, inspired by the Holy Spirit. Enthusiasm metaphorically, we reach the boiling point of genuine love for God and men. Alam po niyo yung boiling point. Yung tubig pag isinalang mo, meron 37 degrees na kailangan maabot upang malaman kung ano na ang nangyari doon sa iyong iniluluto. Na doon na eh. Pwede kang magluto ng kahit na ano. Magiging ka ng kape. Kasi nasa boiling point ka na. Ngayon, kung hindi nasa boiling point, metaphorically, yung enthusiasm sa Panginoon. Sabi sa Revelation, susuka kita. Kaya kailangan na isang trainee to be a leader must have reached the boiling point of his love for God and for man. Meron din po enthusiasm is zealousness in pursuing, embracing, depending on something. Pursuing, embracing, independing something. Tulad ni Paul, zealous siya sa anong ginagawa niya? Persecuting the followers of Christ. Yan. Dito mga huling Before panahon na. his calling, yeah. Ganon siya kasilos. Ganun kanya sa kasilos. Tayo, zealous in pursuing and embracing our calling. Mahirap po yung yung mainit ka mamaya-maya. Hindi ka mainit maya-maya. Kailangan talaga 24/7, 7 days a week. Dahil babad tayong lahat sa salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, babad ako sa salita ng Diyos. Babad ako sa salita ng Diyos. Ang magiging problema or challenge to us, tinutupad ba natin yung lahat ng binabaran natin? Pumuti ba? Yung ibinabad mo. Meron bang pagbabago? Kung wala, it's high time. Let us deal together. Ang maganda po dito sa atin dinidiscuss, i-review natin sa sarili, reflect natin sa sarili natin. Kung tayo pa ay, itong sinasabi ni Pastor Fred ay naipamumuhay ba natin. Hindi po tayo basta nagkakaroon lang ng ganitong GMJ, makinig lang, ma-entertain. Hindi po. We are not being entertained here, but we want... We are not playing church anymore. Yeah, we are not... happy anniversary nga pala mga kapatid. Doon ang celebration natin ay delayed. Pero actually, this month is our celebration of our anniversary of our salvation in the Lord. Kaya sasamantalahin po namin na batiin kayong lahat ng happy anniversary mga kapatid. Maging enthusiastic tayo sa ating service because we are already on our 43rd anniversary. Amen. Kaya yun po ay isang napakahalagang pangyayari. Itong ating tinatapik ngayon para tayo maging enthusiastic sa ating service kay Lord. Ginagawa nating mga example, itong mga unang tinawag ng Panginoon at pinili upang maging basis ng ating paglilingkod sa Panginoon.
enthusiastic on what to do Yes. and how to do it. Amen. Ano ang gagawin mo at papaano natin gagawin? Thank you, Lord. So Romans 12 verses 9 to 11. Let love be without hypocrisy. Yung pong hypocrisy, alam nating lahat yan. Pag tinignan mo doon sa dictionary, ito yung natutulad doon sa mga artista. Nakakover ang muka. Pero kapag inalis mo, makikita mo kung ano ang tunay niyang kalagayan. Ang sabi sa Romans 12, kasuklaman mo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo tulad ng tunay na magkakapatid. Pahalagahan ang iba. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Malinaw na malinaw. Basahin Yung natin sa how English, to do Pastor. Yeah. Basahin natin sa English, mga kapatid. Sa Hebrews 12, magmula sa 9. Love must be completely sincere. Hate what is evil. Hold on to what is good. Love one another warmly as Christian brothers and be eager to show respect for one another. Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. Ayun, maliwanag. Ha? What to do. But the challenge is how to do it. Galatians 4:18. It is good to be seriously affected always in a good thing. Ano ka talaga? Serious ka talaga. Pag nakita mong may gawain, serious ka talaga. Gusto mong gumawa. And ano bang gagawin mo? Kung mabuti ang layunin, hindi lamang kung kaharap ninyo ako. Maraming serious kapag may nakakikita. Kung walang nakakikita. Amen. Si Lord, Wala kang maitatago. Para bang pakitang tao lang kasi lang. Omniscient, omnipresent, present and omnipotent God. Alam niya. Kita niya kung ano yung mga Mabuti ginagawa. dito sa atin na bago na tayong lahat. Hindi lamang kung nakaharap yung ating mga leader. Pero pag nakatalikod ang leader, ayaw na. Kaya how to do it, kaya nakaharap ang leader, Yes. kaya Present o hindi. nakatalikod ang leader, same boiling point of seriousness must be seen in all of us. At yan tayong lahat binabago, at babaguhin pa sapagkat si Lord ay hindi pa tapos sa ating lahat in spite of 42 years. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Amen. Maliwanag po ito. Amen. Merong antonym. Alam niyo yung antonym? Kabaligtaran. Kabaligtaran ng enthusiasm. Meron mga tao nagsasabi, Spanish pa eh. Que sera. What will be, will be. Wala akong pakialam sa inyo. As long as alam na ninyo kung ano yung gusto nyo iparating. Alam ko rin kung ano yung gusto kong iparating. At saka alam ninyo rin, alam natin lahat kung ano yung gusto kong iparating sa inyo. Maliwanag na maliwanag po. Ang antonym po ay apathy. Kawalan ng interest. Kahit na anong mangyari sa inyo, as long Basta ayos As ako. long. As long. Ito yung mga taong walang malasakit. Yung Marami akong nakikita ditong ganoon nung araw. sa islang na salita ng Tagalog, deadma.
Hindi. Hindi, Ang ano? deadma, yung ano, iba eh. Wala kang pakialam. Ito, kita eh. Uh-huh. Yung deadma, dead nga eh. Yung ano, wala akong pakialam sa inyo. Kaya ano man na mangyari sa inyo, basta ako maglilingkod kay Lord. Wala siyang malasakit sa kapwa. Ito yung apathy. Complacent. Sige na lang, matapos na lang. Matapos lang ang GMD, tama na yan. Makakanta lang kayo, tama na yan. Hindi ba? Ganon. Yun ang complacent. Pero tayo hindi. Kahit na wala kang boses, pwede kang kumanta. Pinipilit mong kumanta because we have reached the boiling point of our service with the Lord. Yeah. Ang importante talaga, ang napakahalaga, ano ba yung mensahe? Yung ipinararating sa bawat segment natin. Di ba? May nakuha ka ba? Meron ka bang natutunan? Yun ang isang napakahalaga na kwan. Hindi, yun nga yung sinasabi na, hindi lang basta matapos na lang ang GMJ, sige, para lang kwan. Hindi eh. Bilang mga manggagawa, meron kang gustong ipahatid na mensahe ng Panginoon, which is very good news. Ang Di ba? mahirap, natapos ang GMJ. Ano nakuha mo? Ano nga? Ano? Ano? Wala yun din. Oo. Yun ang mga complacent na tao. Refuse to see and hear. Umattend lang. Parang prayer meeting. Umattend lang. Eh, anong sabi ng pastor? Oh. Anong nangyari? Ano yung sharing ni ano? Ala. Oh, yung parang kailangan Attende lang, attende. Oo, kailangan lang makita lang na nag-ina ko. May attendance na ako ha. Alam ni Sister Gia, kasama ako, nakikinig. Pero wag ka, mamaya-maya, uma-out na. Okay. Ito. Ano, natutunan? Hindi ba? Hindi ganun. Yung, Sa yung kwan. Ezekiel 12:1 and 2, may mga mata sila. Subalit, hindi sila makakita. Yun yung pinag-uusapan natin. The eyes of the heart. Yung puso, may mata yan. May mga tenga sila, ngunit hindi sila Makarinig. makarinig. Why? May mata, hindi makakita. May tenga. Hindi naman bingi ito, ha? Bin mo sa katabi mo. Hindi ako bingi. Ito ay rebellion against those people whom isa pa, ito yung sa Tagalog, naghihimagsika. Eh kung ikaw ay ganyan, ba't kami ang... May mga ganon. Kasi maraming nagsasabi, sundin mo yung sinasabi ko, pero huwag yung ginagawa ko. Matagal na tayo roon. Since time immemorial, nakadidinig na ako ng ganyan. Pero ngayon, nagbago na tayo lahat. Nagbago na tayo lahat. Sabihin mo sa katabi mo, tsaka sa lahat na nakikinig, nagbago na ako. Nagbago na ako. Alam niyo po, yung isang, totoo ako nga yung revelation mo. Yung liars, yung sinungaling. Ang sinungaling kasi is liars in words and in deeds. Pati sa gawa mo, kapag ka yung sinasabi mo, hindi mo ginagawa, sinungaling ka. Kaya yung pagsisinungaling ay napakahalaga na unawain. Saan pupunta yun? Ay, mabigat sa hell. Liars go to hell. Kaya nga yung napakalaki po ng pananagutan ng lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos. Unawain po natin yan. Kaya nga maraming sasabihin sa bandang uli, I do not know you. Kasi Lord, ganun. Ma-attend ako ng prayer meeting, Lord, ganun. Pero wag ka. Yan. Kaya nga doon sa Hebrews 12, di ba? Yung sa Hebrews 12 ba yun? 13, oo. Yun. Ngayon ganito, Oo. bakit pag si pastor ang nakaupo sa...
Oo. GMJ. Oh. Ano? Tusok na tusok ako. Ikaw Hindi lang. ko ano, ibang tawanan sila ng tawanan. Ay, happy birthday ko. Bakit si pastor ganun ko magturo? Tanyan sarili nyo. Kasi ang sabi niyo ni Hindi, Paul, dahil elder ka, Dad. hindi Ginagala. hindi yun. Gusto kong makarating sa atin yung salita ng Diyos. Gusto ko lang makarating. Baunin natin. Tama ka yung sinasabi ni Pastor. Doon sa Sikaraya 7, yung kanyang init ng pagmamahal is like a flint. Parang sindin ng lighter. Prick. Anong ibig sabihin nun? Ayaw makinig nun. Yung baso. Yung baso ayaw. Ito yung mga ugali ng tao na ningas kugon. Like a flint. Sa una lang. Parang sa James, they're only evangelize. Pag nakita yung kanilang sarili sa salamin, umaayaw. Pero tayong lahat na sumusunod sa Panginoon, tayong lahat na sumusunod sa Panginoon, nag-reach doon sa boiling point by the power of the Holy Spirit, convict us, convince us, and comfort us kapag mayroong mga salita na nabibigkas na hindi pa natin nagagawa. Sa Zephaniah 2, yung apating ito yung carefree people. Ano ba yung carefree? Hindi ito born free, ha? Carefree. O ano bang mangyari sa inyo? Problema ninyo yan. Kaya pag kami kakausap ni Pastor ng kamilang dalawa, I don't want to be a carefree person. Nasabi ko lang lahat sa kanya. Nagsusumbong ako. Maliwanag po ba yun? Dinadanas naman ng ibang tao yon. So, dahil kailangan na kailangan nating lahat tulad doon sa 1 Timothy 1:15 to 16. Let us be honest. Honest lang tayong lahat. Not hypocrite. The humility of Paul to accept his dark past. Yung kanyang Marami nakaraan. na nagsasabi, yung marami nakaraan akong niya. bisita. Pastor, huwag ka nang tumuloy. Sasabihin ko sa iyo ang aking past. Oh, may nag-confess. May nag-confess, may nagko-confide. Doon sa yung kino-confide niya, parang nakaraan ko. Humigil ka na. Ako na lang magkukwento sa'yo. Kasi condemn yung tao. Sabi ko, ito, ikukwento ko sa'yo yung nakaraan ko para malaman mo kung paano yung blessing ng nananatili sa Panginoon at nagiging humble enough to accept that you are a sinner. You do not justify what you have done, but you accept that you have done it wrong. You confess it to God and makita mo kung anong pagpapala ang nangyari sa nanatili at nagpalinis sa Panginoon. Kaya yung tao ay, naku, salamat, sister, salamat yung mga, nagkaroon siya ng hope and kwan. Kaya yun ang isang kay Paul kasi yun ang kwan. There is now no condemnation to those people who life is in union with Christ. Sabi dito ni Paul kay Timoteo. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. At ako ang pinakamasama.
mahirap talaga hindi ka magko-confess. Wala kang pag humarap ka sa tao, wala kang itatago. Kaya sometimes, or most of the time, kapag sinasabi mo, hindi maniniwala sa iyo tao, maniwala kang hindi maniniwala. Sino yung nakanta yung yan? Magsabi, tayong mga Kristiyano. Ano Kristiyano raw? ka ba talaga? Ano raw? Ano ka mo? Kristiyano ba siya? Ano raw? Ganon. Parang, Saka natin pag-usapan yung topic na yun. May ibang topic tayo para roon. Ngunit ako'y pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang maging halimbawa sa mga mananampalataya at bigyan ng buhay na walang hanggan. So naroon yung patience in mentoring those people na idinyadge ng ibang tao. Kaya pag makakikita, alam ko nangyari sa'yo. Wag mo na sabihin, alam ko na. Don't condemn yourself. May pag-asa kay Jesus. Christ is the only answer. Maliwanag ng maliwanag po yan, ano ha? Meron pang isa. Rebuke and reminder of Paul how a servant of Jesus should act using his own life example. amen. Ano ba ang example mo? 1 Corinthians 4. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Tapat sa Kanyang Panginoon. Ang tapat sa Panginoon, hindi nagbabago. Hindi nagtatalo sira. Hindi nagtatalo sira. Pag humirap na ang labanan, akala ko ba, Kapag sumunod ako, di pag ba? sumunod ako, ang dami kong pera. Hindi pera pinag-uusapan dito. Akala ko ba pag nagbayad ako ng tithes, Ang siksik-liglig. pinag-uusapan ko dito, training to be a disciple. Amen. Malinis ang aking buti. Subalit hindi iyon ang katibayan ko na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. So, Christians must not judge. Hindi dapat judgmental. Huwag kang ganoon. Di ba? Huwag kang ganoon. Huwag kang judgmental. Yan. Because judgment is neutral. Walang pinapanigan yan. The truth that God will proclaim at tayong lahat mananagot sa Panginoon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng Bawat isa. sa panahong iyan. Bawat isa ay bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Doon sa time ni Lord, meron tinatawag na Bema Seat of Christ. Ito yung You will stand before practice sa Christ. kanila. Patayuin mo nga yan. Kung may tinatago pa yan o hindi. Patayuin mo para magsabi ng katotohanan kung sino siya. Sa verses, mga kapatid, kami ni Apollos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan upang matutuhan nyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat, huwag ninyong ipagmalaki ang tao upang hamakin ang iba. Kaya napakahalaga ng personal testimony, mga kapatid. Because you cannot refute it. Kaya itong sinabi ni Paul dito, mga kapatid, kami ni Apollos. Kasi sila, pag nakita natin ang qualification nitong dalawa na to, si Apollos, kaya nga doon sa bandang una ng Korinto,
Hindi ba nagkakaroon ng paghahati-hati? Ako, ang susundin ko si Pablo. Ako para kay Apollos. Hindi ba yung ganon? Kasi si Apollos magaling. Great Si speaker. Apollos po, Oo. ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, destroyer. But, as apostle of John the Baptist, he knew only some of Jesus' teachings. Yes. Iisa lang ang ano. Pero nakakatuwa, minentor siya, natatandaan nyo, ni Priscilla at ni Aquila. Itong si Apollos, nakita, nung tumayo si Apollos, nakita ng mag-asawa na magaling tong tao na to. Si Kaya Aquila. lang, medyo parang kinakailangang i-mentor, medyo kinakailangang turuan kasi medyo na-over. Kaya, bawat isa sa atin mga kapatid, napakahalaga na ang leader nakikita yung weakness and strength of every one of us. Kaya pinatatayo eh. Di ba? Kaya itong si Apollos ay ginawang example ni Lord, ni Paul. Kaya sabing gano'n niya, wala na siyang ginamit na ibang example, kundi sarili niya mismo sa pagpapatotoo. Yan. Kaya si Apollos po, instructed by Aquila and Priscilla, leaders of the early church, Yes. more accurately about the way of God. More accurately. Ito. Sa Acts 18:26, isinama ni Priscilla at Aquila si Apollos sa bahay nila. Tinuruan doon. Ipinaliwanag na mabuti ang hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. So, tinuruan, pinaliwanagan, naunawaan, ibinahagi, at ipinamuhay. So, yung nangyari kay Apollos, dahil sa tinrain ni Paul, si Priscilla at si Aquila, nag-train din naman siya sa iba. Yun At ang nakita 2 Timothy 2 natin, mga kapatid. Natutupad. Kita nyo, yung ating nangyayari sa ating community, napakaganda po ng ating mission, mga kapatid. Kaya ito pong pinag-aaralan natin ay kinakailangang mabuhay sa bawat isa sa atin. Amen. Sige. Kaya ito, sa verse 9, tingnan natin dito sa binabasa natin sa... Yeah. Sa verse 9, sa palagay ko kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin para sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayo na may marurunong dahil kay Kristo. Di ba? Ito yun yung kumisan. Ito yung kanta eh. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Hinahama kami, kayo na may pinaparangalan. Di ba? Ano yung kanta? They are strong and we are weak. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. And then, hinahama kami, kayo na may pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinahirapan at walang matirhan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita na ikabubuhay. Dinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, nagtitiis kami. Kapag kami sinisiraan, mahinahon kaming sumasagot. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. Lahat ng naranasan ni Paul, ito nga, sabing gano'n niya, magdurusa ka dahil lang sa akin. Naranasan niya, ini-enumerate niya to.
Kaya sabi nga ganon, na-persecute na ba kayo? Kung hindi pa kayo na-persecute, hindi tayo tunay na alagad ng Panginoon. Kasi talagang bilang we are not greater than the Master. Kung si Lord pinersecute, lalo pa tayo. Ito'y isinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang parangalan bilang minamahal kong mga anak. Kahit nagkaroon kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo. Kaya in every community, in every group of believers, merong itinalaga ang Panginoon na maging sub-father natin. We have the only Father in heaven, pero bilang leader, magkakaroon tayo. Dito ipinakakita ni Paul na dito yung mga followers niya, siya ay ginawang ama dahil kay Kristo. Pamamagitan ng magandang balitang pinapangaral ko sa iyo. Kaya doon sa verse 16, sabi niya, kaya isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Mabigat ito. Kasi bilang leader, for you to be telling your followers to imitate me, kinakailangan talaga, we are being asked to ipamuhay mo yung sinasabi mo. Walk your talk. Kasi na mabigat ito para sabihin, imitate me. O talaga, asa na yung mga mahal mo sa buhay? Kasunod mo ba? Believer din ba? Ang bigat po nun. Kaya ang unang mong ministry, mga kapatid, ay ang iyong pamilya. Kasi napakabigat po talaga, being a servant leader called by the Lord, huwag tayong mag-alala. Kailangan. Ang maganda pa, Pastor Paul, in his letters, siya po yung writer na nagpakita kung gaano ka makapangyarihan ang mamuhay ng nasa Espiritu Santo. Na ang Espiritu, di ba? Lahat halos ng kanyang letters, he is a great writer, 13 epistles, imagine mo. Lahat ng sulat ni Paul, nagturo yan para maging basis natin, para pamuhay natin talaga ang salita ng Diyos. At lahat yan ay dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na talagang ikinuha niya, tinuro niya na maayos eh. Pati yung kanyang profit and loss statement. Yes. I count everything I as... reckon everything as a loss. Yes. Makilala ko lamang si Kristo Jesus. Ah. Yun lang isang salitang, I counted everything as a loss. Yung kanyang profit and loss statement, nakahayag talaga roon. Pinamuhay po niya talaga. Pinamuhay talaga eh. Pinamuhay niya talaga. Yung you do not engage yourself in civilian affairs. Imagine mo, siya ay isang pariseo, tandaan natin. Sikat si Paul. Mayaman, knowledgeable, marunong, lahat. And yet, sabi niya ganon, I count everything as loss. Hindi ako. Kaya nagbabad siya ng salita. Siya rin na nagsabi, watch out what you're teaching, Timothy, because if you do so, you will be saving yourself and your hearers and those who are listening to you. Kaya napakahalaga na isang leader, tayong mga ini-equip ni Lord bilang mga leader. Ito, mapa-apostle ka, mapa-prophet ka, mapa-evangelist ka, mapa-pastor ka, at mapa-teacher ka. Ano ba ang role mo sa office? Saan ka inilalagay ng Panginoon? Watch out what you're teaching. Because the Lord we will all be accountable. Kasi ang mga nagtuturo ay tunay na magiging accountable. Stricter. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Amen. Yun ang pinakamabigat doon. Ay anak ng Diyos. Walang anak na hindi pinagsabihan. Walang anak na hindi dinisiplina. Sa Proverbs 22:6, train up a child the way they should go. And when they are old, they will not depart from it. Kaya ang pinakamabigat dito. Kaya isinasamo ko sa inyo. Sabi ni Paul, hindi ako. Tularan ninyo ako. Ito ang And isang that is the message. Panalangin natin yan, na masabi natin boldly sa lahat ng tao, na maari na tayong tularan.
And we do not claim that we are perfect already. Anyway, Paul said also, hindi ba? Sa Philippians sabi niya, I do not claim that I have won the prize. Hindi ba yan? Perfect na siya. Pero ang maganda dito, nagpapatuloy tayo. What he did is forget the past, move on, let's go, let's grow together in the service of our God. Purihin ang Panginoon. Sige, bago tayong totally mag-close, batiin muna natin ang mga, napakaganda naman ng mga ating mga birthday celebrants. At kilalang-kilala natin ang lahat ng mga birthday celebrants ngayon, pati mga nag-anniversary. Sige, batiin na natin. October 26, 2023, happy birthday, Sister Mau Datu. Oh, wow! Wow, thank you Lord. Nako, ang saya-saya niya sa Sunday. Mukhang masaya celebration. Sister Lady Lynn Bernabe, Sister Noemi Domingo sa East naman yan. Sister Anasi de Jesus, Sister Elisa Orap, naku, nasa California yan. Brother Ray Fulgencio, nasa Taytayan. Si Brother Kim Escondo, nasa San Pablo yan. At Sister Angel Salvacion, apo namin sa pamangkin yan. Yan, purihin ang Panginoon. At belated happy birthday kay Sister Charicel Cepeda. And happy anniversary, Brother Kim and Sister Rachel Escondo, and Brother Albert and Sister Jerlyn Sangkap. Happy birthday, mga kapatid, and enjoy your day. Purihin ang Panginoon. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid. Salamat sa Diyos. Yan, sige. Anong closing remarks mo, Pastor? Okay. Why was Saul persecuted? That's why he needs enthusiasm, encouraging. Yan. Kailangan ni Saul na ma-encourage. He needs he should be enthusiastic. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. And all those who heard him were astonished and asked, "Isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on his name? And hasn't he come here to take them as prisoners to the high priest?" Kung nagkakaroon tayo ng persecutions, this is only a part of our calling. Tandaan natin, mahal tayo ng Diyos lahat. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen. Tayong lahat na anak ng Diyos. Makakatiyak ka. We are more than conquerors. Amen. Kasi tayo po ay binabasa ng bawat isang nakakausap natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ipamuhay natin kung ano yung naririnig natin. Kasi ang mga tao, judgmental talaga. Maaring may mga tao na hindi makakalimot sa nakaraan natin. Katulad nung kay Paul. Hindi ba? Siya yung dating nagpa-persecute, kaya mahirap paniwalaan agad-agad. Pero by the power of the Holy Spirit, lalo-lalo na pagka nagtagal tayong magkakasama, makikita nila yung pagbabago. Mahirap po kapag sabihin mo lang, uy,
bago na ako, hindi na ako dating ganito, ganyan. Sabi mo lang yun. Pero pagka iba yung nakikita sa ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo, hindi ka paniniwalaan. Kaya salamat sa Panginoon sa ating pagtuturo ngayon. Okay. Shall Yeah. we end? Sige. Mag-closing prayer muna po kami bago makikinig po tayo sa Repeat New Song of the Week. Iba ka talaga, composed by Sister Mau Datu. At ito po ay pakikinggan natin as we close us in prayer. Sige, Pastor Fred. Sige. Dakila naming Ama. Diyos na nakakaalam kung ano ang aming kalagayan sa ngayon. Kung kami man, Panginoon, ay nagkulang o may pagkukulang, O Lord, wala kaming maililihim sa iyo. Nahihingi po namin ng tawad, O Lord. Paminsan-minsan, we are carefree kung ano nangyayari sa mga churches. But your word, that we must be enthusiastic in our work with you. Salamat, Panginoon, at itinuring mo kaming anak. Thank you, Lord, for the words that we have heard this morning. Let the words of my mouth be the meditation of our heart. My Lord, my rock, and my Redeemer. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. And amen. God bless us all. Next week po mga kapatid ay take up natin yung letter N, which is not in it to win it. Yan. Kaya yun po ang ating next topic at salamat sa Panginoon. God bless everybody. Sa gitna ng kawalan, ay dami ng hinahanap. Nagtataka kung anong kulang at nag-aalinlangan. Nang ako'y iyong matagpuan, natantong ikaw ang kailangan at ang tanging sagot sa aking katanungan. Mula nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba ka talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Matagal din mata ko ay sadyang nakapiring. Para bang naduduwag humarap sa iyong piling. Lahat ng mayroon ako'y aking inanggit. Di ko inakalang sa'yo pala lahat galing. Wala nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus, iba kang talaga. Tanging sa'yo lamang aasa. Wala nang ika'y matanggap, ako ay nag-iba. Dati kong sarili ay hindi ko nakilala. Ganun pala, Jesus,
2 Timothy 2:2.